Hindi natin nakikita. Alin, maraming bagay. Pero, binuksan na ni Lord ngayon ang paningin mo. Amen? Nakakakita ka na ngayon. To set at liberty those who are oppressed. Meron bang mga inaapi dito? Sino inaapi sa inyo? Inaapi ng biyanan, inaapi ng asawa, inaapi ng amo, inaapi ng mga anak nyo. Inaapi kayo ng manugang nyo. Sino nang aapi sa inyo? Sabi rito, to set at liberty those who are oppressed. Lahat ng inaapi, si Lord ang bibigay ng kaliyahan sa kanila. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, He know His designation. He know His destination. Mga kapatid ko, hindi ka dapat mawawala sa sarili. Alam mo kung nasaan ka dapat. Amen? Araw ng linggo, dapat narito tayo. Hindi lang dahil linggo. Kundi ano ba nakapaloob sa araw ng linggo? Ito yung araw ng pagsamba natin. Lunes hanggang Sabado, nagtatrabaho tayo. Know your destination. Where are you? When we need to worship together. Si Lord, alam niya kung saan siya dapat nandun. Sometimes your destination is not to where, but to who. Who you are called to. Who you are called to. Ano yung sabihin nito? Sino ba ang mga dapat na paglingkuran natin? Sino mga nilalagay ng Panginoon sa paligid natin para tulungan natin? Sino ang nilalagay ng Panginoon para pag-ministera natin? So, si Jesus, alam niya, His destination was to wherever people are hurting. Napansin niyo ba? Si Lord lakad ng lakad. Bakit siya lakad ng lakad? Naghahanap siya ng mapaglilingkuran, di ba? Kaya nga sabi niya, the Son of Man has come to seek and to save the lost, and ano pa? He come to give His life as a ransom for many. He did not come to be served, but to serve. Yun ang kanyang mga dahilan kung bakit siya naparito, para maglingkod. Kaya tinuruan din niya ang kanyang mga alagad, if you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. So si Lord, nasan siya? Nandoon lagi. Saan? Sa mga taong nangangailangan. Jesus Christ heals you everywhere you hurt. Kahit saan masakit sa'yo, siyang manggagamot. Ano masakit sa'yo ngayon? Masakit po ba I'm broke. Jesus heals everywhere you hurt. Hello? So alam ni Lord, sino dapat niya paglingkuran? Eh imagine, He is the Lord of Lords, He is the King of Kings, pero naglilingkod siya sa tao. Alam mo mga example na ibinigay niya? Bakit niya ipinakita sa mga alagad na hugasan ng kanilang mga paa? Ayaw magpahugas si Pedro. Lord, di kami karapat dapat marami mga paa namin. Puro tayo ng kalabaw, tayo ng camel. Pero ano sabi niya? Ginagawa ko to para maging halimbawa nyo. Di ba? Kaya sabi ni Pedro, ay gano'n? Sige, baliguan mo ako. Sabi naman ni Jesus, ano ba? Malinis ka na. Dahil sa mga salitang narinig nyo sa akin, paalang narurumihan. Kasi naglalakad kayo, di ba? What does it mean? Pinakita ni Lord yung example, the lowest thing na pwede niyang gawin para ipakita sa atin, hindi dapat ganyan kataas ang ere mo para sabihin mo hindi na babagay sa iyong gawin ng isang bagay. Hello? Minsan taas ng ere natin eh. Pinanganak ako sa royal family. Hindi ako magkukustos ng kubeta. Ew. Hello? Si Jesus nga eh, hinugasan ng paa ng kanyang mga alagad. Amen? Hindi ako maglilingkod dito sa church at maglalagay ng tubig sa pastora. Eh, sino ba siya? Doktor ako. Mga kapatid ko, pinakita na Panginoon sa atin yung example. Kung siya nga eh, naglingkod. Amen po ba? So, ano gagawin din natin sa bawat isa? Pag may nangangailangan, alam, maglingkod din tayo. Amen? Amen. Mababala lahat ng mga mapagpakumbaba. Tinataasin mo ng Panginoon. And sometimes your destination is not to where, but to what. Minsan tanong tayo eh, saan ako dapat pumunta? Saan ako nagkamali? Pero ano yung what na yan? Ano ang dapat
o ano ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. What are you called to? Katulad ng sinabi ko kanina, napakahalagang hindi tayo nagsasayang ng mga panahon sa buhay natin. Alamin natin kung ano pinapagawa sa atin ng Panginoon. Ako, nung bata pa ako, wala akong idea na magpapastor pala ako dito. Mahilig akong kumanta. Ilang hilig ko. Nagtuturo din paminsan-minsan. Pero hindi ko alam na tinatawag pala ako ng Panginoon kong pastor. Nalaman ko na lang yun after akong gumraduate sa college. After 5 years. So, know what you are called to. Alamin natin. So, si Lord Jesus Christ, He knew His destination was to the cross. Hindi nalilito si Jesus kung ano ang pagkakatawag sa Kanya ng Ama. Hindi siya umurong nung nalaman niyang ipapako siya sa krus. Diba? And besides, alam niya yung talagang purpose niya. Ialay ang kanyang buhay para sa atin. Kung minsan kasi tayo, pag nalaman na natin, halimbawa, nag-commit tayo dito sa church. Tinuturuan na tayo ngayon ng mga commitment, requirements. Eto, gawin natin. Hindi ka na dapat ganito, hindi ka na dapat ganyan. Hindi dahil namumuhay tayo sa batas, kundi dahil namumuhay tayo na kalugod-lugod sa Diyos at kaaya-aya sa paningin ng lahat. Diba? Representative tayo ng Panginoon. Representative tayo, ibig sabihin, hindi dapat napapahiya ang Panginoon kapag tinitingnan tayo ng ibang tao. Whenever people saw you or look at you, ano ang magiging interpretasyon ng tao sa Diyos kapag tinitingnan ka niya? Tingnan mo ang sarili mo. Ano kaya magiging representasyon ng tao kapag tinignan niya ako, sinabi kong ako yung anak ng Diyos? Si Jesus, alam niya ang kanyang destination sa krus. Yung iba kasi, pag nalaman niya, ito ba requirement? Pagka nag-commit, ayoko na mag-commit. Mauupo na lang ako dyan. Sino lugi? Lagi kong tinatanong ng mga tao kapag ayaw nila mag-commit, alam mo, ikaw lugi. Hindi mo ma-enjoy yung gifts and privileges and benefits na na-enjoy ng mga nag-commit sa Panginoon. Amen. Ikaw ang lugi. Sabi mo sa akin pa, ikaw ang lugi. Tayo lugi pag manalis. Amen. Huwag nating ipagbabalik yung kakarampot na kasiyahan sa mundo, sa walang hanggang glory na inihahanda niya sa langit. Amen po ba? Hallelujah. Dito masisiyahan na tayo sandali. Instant gratification. Gano'n lang tayo bumuhay sa mundo. Sabihin ng 70 years, 80 years, isagan mo na sa 100 years. Pero ilang years ang ba nandoon sa everlasting? Wala yun. Walang hanggan yun. Eternity. Walang katapusan, nakaligayahan kasama mo, Panginoon. Eh dito, ilang years lang na-enjoy mo. Kapag ba 60 years ka na, mag-enjoy ka pa sa kakinisan ng iyong mukha? May enjoy mo ka ba yan? Hindi po, pag 60 na ako, saka ako yung hinatawag. Remember your Creator in the days of your youth, nakalagay sa Ecclesiastes. Remember now your Creator in the days of your youth. Amen. Kapag dumating na ang panahong malabo na mata mo, at uugod-ugod ka na at gusto mong sumayaw na katulad ni Sister Norma, magkakabaklas-baklas na ang mga buto mo. Alam mo ba yung merong damdaming nakakalungkot pag meron kang gustong gawin sa Panginoon pero hindi mo nagawa? Hindi mo na magawa kasi mahina ka na. Napakalungkot. Tapos kapag 60 years old ka na, tsaka masasabihin sa sarili mo, sana pala nung nandun ako sa giya nung ako'y 40, umawit na ako sa Panginoon. Sumayaw na ako para kay Lord. Wala ka na magawa Panghihinayang na lang meron ka. So bago dumating ang panghihinayang na yon, magdesisyon ka na ngayon. Amen. Amen. Know your destination. Hello? So kung gusto mong maglingkod ka, Lord, huwag kang pabigil. Amen. Huwag kang pabibigil kahit kanino. Amen. So, natatawa ako kanina kasi nagpatutuwa si Iris. Nagpatutuwa nung nakaraan yung isang kapatid. Nag-resign yung mga pinapart-time na nila. Praise God. Nananalangin tayo. Si Lord, ang kanyang destination,
to die on the cross, sapagkat alam niya ang kanyang mission, to die upon the cross, to save that which was lost. Hindi siya nawawala sa sarili. Alam niya ang kanyang purpose. Alam niya ang kanyang dahilan kung bakit siya naparito sa lupa. To die on the cross, to save the lost. Yun ang kanyang natawagan. At ano pa? To die for our sins so we could be born again. Ang born again ay hindi isang relihiyon. Pinag-usapan natin ng isang araw. Nagsishare ako doon. Ipapatanggap tayo sa Lina Store. Bago pa magpatuloy ang discussion, sabi ng isa, ay tanong ko nga po muna, born again ba yan? Minsan kasi masyadong nakagwardya na tao, ay hindi, may relihiyon na ako, hindi na ako tatanggap. Kasi baka magalit yung Diyos ko doon sa isang relihiyon. Pero mga kapatid ko, being born again is a relationship. Amen? Hindi ka inihikayat na pumasok sa isang relihiyon, kundi pumasok ka sa isang relasyon. Amen? Relationship with the Lord Jesus Christ. So yun ang dahilan niya para magkaroon ng close relationship sa iyo, para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, para iligtas tayo, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, magkaroon tayo ng bagong buhay. So, and sometimes, nakakailang sometimes na? Pangatlo na to. Sometimes your destination is not where, but to when. Ano yung sabihin ng when? May mga kanya-kanyang itinakdang panahon si Lord sa pagkakatawa sa atin. Ako, noon, hindi ko alam na magpapastor ako, hindi ako dapat na magmadali. Inihahanda pa pala niya ako, iginagayak. At tayo, iginagayak din tayo, hindi mo alam. May magandang plano si Lord sa'yo, makikita mo na lang kung madadama mo. Nag-aangkat tayo pumunta sa Macau, hindi natuloy. So, iniisip ko, siguro may ibang plano si Lord. Gusto ko sana magkaroon tayo ng gawain talaga sa Macau. Pero alam niyo ba, nung time na pupunta pala ako doon, biglang tumawag ako kay Sister Eden, sabi niya, Pastora, yun pong lilipatan nating bahay, hindi mo po gawa. Ha? Saan tayo titira? Sa park. Alam mo yun? Tapos po yung mga bed daw, hindi pa po naka-assemble. So, alam mo yun, minsan, nagtataka tayo, pero meron palang mga reason si Lord. So, sometimes our destination is not to where, but to when. Yung tamang timing. May tamang timing si Lord. Minsan, hilaw pa, hindi ka pa dyan nararapat. Di ba? Nung nagsimula akong ng gawain, katulong sa pastor, ay sa part, hindi ako pastor pa. Hindi ako tinatawag na pastor. Kailan lang ako in-ordain na pastor? 2010. Nagsimula kami, 2002. Ano yung sabihin? Hinihinog pa. Mahirap ilagay mo sa isang pambenta ang isang manggang hilaw, pero pambenta pala siya for ripe mangoes. Ayan po ba? Patidilawin natin gamit ang kalburo. Ano lasa nun? Maasim at mapakla. Amen po ba? Pero pag hinog, tama-tama, matamis. Hindi ba? Malinamnam. Ano yung sabihin? Hinihinog tayo ni Lord, dumadaan tayo sa mga process, sa season ng season ng maturity, pinagmamature tayo ng Panginoon. Pinadadaan tayo sa maraming mga bagay, twists and turns, comedy and drama, and horror minsan. Para man sa ganon, mahinog tayo. So, pero ang tatandaan natin, kapag sinabi ng Panginoon dito sa Biblia, when you can believe it, and you can conceive it, then you can receive it. Katulad na sinasabi sa Mark 11, if you pray, believe that you will receive them, and you will have them. Panapalatayanan mo muna sa puso mo bago mo matanggap. In God's economy, kailangan tanggapin mo muna sa puso mo isang bagay na hinihingi mo bago mo matanggap sa iyong mga kamay. Ano yung sabihin? Kung pananampalatayaan mo isang bagay, tinanggap mo, o iniisip mong mapapasayo, then mapapasayo nga. Ano muna tinitingnan ng Panginoon? Yung pananampalataya mo. Amen? Your faith. Yung pananampalataya natin, na totoo ang kanyang mga sinasabi. Pangatlo, Jesus knew no resignation. Sa lahat ng nagdesisyong paglingkod sa Panginoon, sa lahat ng gustong sumunod kay Lord, walang resignation. Minsan gusto natin mag-resign.
Hirap na po ako sa leader ko. Hindi ko pa maintindihan yung pastor ako. Alam mo, lagi mo sinasabi sa mga nahihirapan, gawin mo kung ano yung pinapagawa sa'yo ni Lord. Huwag mong intindihin yung ginagawa nila. Sapagkat, ang bawat isa ay magsusulit sa harapan ng Panginoon ayon sa kanyang ginawa, hindi ayon sa ginawa ng iba. Amen? Kung gusto mong mag-resign kasi nabibwisit ka sa leader mo, hindi pananagutan ng leader mo yung resignation mo. Siyempre, bawat isa ay accountable sa kanyang ginagawa. Maging mabuti tayo na paglingkod ng Diyos. Pero, yung paglilingkod natin ay kanya-kanyang accountability. Amen? Hindi nakabatay sa tao ang ating commitment. Hindi nakabatay sa tao ang ating faithfulness. Hindi nakabatay sa tao ang kasipagan natin. Hindi rin nakabatay sa tao ang ating pagbibigay. Pag wala kang pastor, hindi ka magta-tithes. Pag wala kang pastor, hindi ka mag-offering. Wala naman ang pastor eh. Hindi nakabatay sa tao. Nakabatay saan? Sa commitment natin sa Panginoon. Amen po ba? Hindi ang tao tinitingnan natin, ang Diyos. At kapag kay Lord ka nakatingin, hindi ka mabibigo. Bakit? Kahit kailanman hindi siya nagkulang. Kahit kailanman hindi siya nagbabago. Kahit kailanman, hindi siya nawala. Saan? Sa history natin sa lagi nakamata sa'yo. The eyes of the Lord runs to and fro. Naglalakad ang kanyang mga mata. Kahit saan naroon, nakikita ka. So, saan nakabatay dapat ang katabatan natin? Sa ginawa ng Panginoon. Amen po ba? So, huwag tayong titingin sa tao. Paano po yun? Magtiwala tayo sa Diyos kasi may mga kaparaanan siya. And si Lord, kahit itinayin siya ng Diablo, the devil questioned him. Bakit? Kinwestiyon siya, kung talagang ikaw ay Diyos, gawin mong tinapay yung bato, kung talagang ikaw ay Diyos, tumalong ka dyan, kung talagang ikaw ay Diyos. Alam mo yun? Naranasan mo namang may nang-question sa identity mo? May nang-question sa inyo? Kine-question tayo minsan eh, sige nga, kung talagang anak ka ng Diyos, Nanonood kami ng movie kahapon, merong yung attended dito. Kapitan namin sa tindahan, so, pinanood ko siya ng movie. Hinugot sa dilim. Ano mo ba? Bago pinatunayan sa kanya ng Panginoon ang mga milagro, bago nagpakita si Lord ng mga mighty things sa kanya, kinailangan niya munang matiyak sa kanyang sarili kung kailan niya ilalagak ang kanyang buhay. Bago gumawa ng mga himala si Lord, kailangan niya munang tanggapin sa kanyang sarili sino ba talaga Diyos niya. Minsan kasi tayo, dinedare tayo ng isang tao, sige nga, kung born again ka nga talaga, pautangin mo ako. Sige nga, kung born again ka, gawin mo coke, itong laso. Sige nga, kung born again, ano mo yung dinedare tayo? Mga kapatid ko, hindi tayo pauuto. Hello? Hindi tayo dapat napauuto. Si Lord Jesus Christ, kine-question siya ng Diablo, pero hindi siya nag-resign. Even nung nakakulong na si John the Baptist at nag-minister na si Jesus. Sino si John the Baptist? Pinsan niya, di ba? Anak ni Elizabeth. So ngayon, nagpatanong, pinasubo ni John the Baptist sa kanyang mga alagad kay Jesus, tanongin niyo nga kung siya na ka, ang siya na. So ang sagot ng Jesus, hindi niya sinabi, ako nga. Alam mo kung ano sagot niya? Ito, i-report mo kay bossing niyo. Nakakita ang mga bulag, nakalakad ang mga pilay, nakarinig ang mga bingi, mapalad ang mga hindi nag-aalinlangan sa akin. Yun lang ang sinagot ni Jesus. Mga napagtarungan, hindi, sabihin mo nga eh. Pero it shows kung ano bunga niya. Hindi ba? Even, kinwestiyon siya, hindi pa rin siya nag-resign. Kine-question siya ni Pilato. Kine-question siya ni Herodes. Kine-question siya ng mga Roman soldiers. Dinuruan siya. Hinagupit siya, hindi ba? Nilagyan siya ng corona dinate. Sige nga, kung ikaw nga anak ng Diyos. Hindi ba yun ang question sa kanya? At nandun na nga siya sa krus eh. Sige nga, kung ikaw nga anak ng Diyos, bumaba ka dyan. Kine-question siya, pero alam niyo ba, hindi siya nag-alinlangan. Alam niyo kung bakit? Secure siya sa kanyang identity. Alam niya kung sino siya. Dapat alam mo rin kung sino ka. Alam mo ba kung sino ka? Amen!
Ako po si Cynthia V. Yap. Bukod pa doon, yung mas malalim pa doon, sino ka? I'm a child of God. Di ba? Anak ka ng Diyos, hindi ka dapat malito. Amen? Hindi ka dapat mag-resign. Isang araw, hirap na hirap ka na, hirap ng amo ko. Hindi ka dapat mag-resign sa katabatan mo sa Panginoon o sa paglilingkod mo sa Diyos dahil lang sa kahirapang nararanasan mo because you know who you are. Amen. Anak ka ng Diyos at ang pag-iingat niya nasa iyo, ibig sabihin, lahat ng dinaranas mo, kailangan mo para sa paglago mo at para sa katatagan mo. Amen po ba? Nung kini-question tayo sa immigration, sasabihin ko bang hindi ako tinawag ng Diyos? At sasabihin ko bang, iisipin ko bang sasabihin ng mga miyembro, yun, buti nga si Pastora kasi punta na Macau. Hindi ko iisipin yun. Because we know what God called us to do. Amen po ba? At kilala ko rin kayo. Wala namang gano'n sa God sa life mo ako. Amen. Hindi ako mag-resign. Kung iniisip natin minsan, ayoko na, gayahin natin si Jesus, there's no reason to quit. Sabihin niya natin, I have no reason to quit. I have no reason to quit. Tatagan mo, parang ang bakla eh. Sabihin mo, I have no reason to quit. I'm no reason to quit. So wala tayong dahilan para mag-quit. Wala tayong dahilan para mag-resign. Nung nagpe-plebo ako sa training, ano yung plebo? Yung C80, nag-officer ako kasi para lang sa grades. Ang hirap, binabangag kayo ng, di ba, sintron. Dati partner, pinapainom kayo ng pinagsama-samang suka, toyo, asin, dugo. Kasi kukuha na kayo ng dugo, lahat kayo. Alam mo yun? Tapos ang tatanungin sa'yo, paddle or quit? Di ba? Papadilin ka o mag-quit ka? Di ba? Paddle! Alam mo yun? Pamimiliin ka yung mahirap na bagay at saka quit. Alam mo, kung minsan sa buhay natin mga Kristyano, ang diablo, kinaganyan tayo. Diba? Kiss or quit? Oy, kiss! Tawa-tawa ka pa. Kaya kung minsan ng diablo, di ba? Nagbibigay siya ng mga pamimilian sa'yo para mag-quit ka. Ano mga pagmimilian? Kung saan ka mahina, doon ka titirahin. Di ba? Ihaharap sa iyo kung saan ka mahina kasi para mag-quit ka na. Pero ang lagi nating isasagot, ano isasagot niya? No way! No way! I have no reason to quit. Hindi kayo nakikinig eh. So you have to know what is written. Amen? Alamin natin, ano ba yung sinusulat ng Biblia? Ano ba nakasulat dito? Hinarapan ka ng pera, magwapang lalaki, trabaho, part-time. You have no reason to quit. Know what is written in the Bible. Kaya nga mainam lagi tayo nagbabasa. Kapag hindi na natin alam kung ano sinasabi ng Panginoon patungkol sa atin, madali tayong maliligaw, madali tayong maayaw, madali tayong manghihina. Napakalaga lagi tayo nagsasama-sama. Kailan ba kami nag-uusap-usap? Alam mo yung madaling mag-break contract o madaling mag-terminate sa amo? Alam niyo kung bakit? Kasi walang nagpapalakas sa kanya. Kaya kapag nasa church ka, di ba nag-uusap-usap tayo, ganito ang problema natin, nagpapalakasan tayo ng loob. Sinasabihin natin, hanggang di ka pinapala, di ka sinasaktan, hindi naman, ano mo yun? Salita lang naman eh. Hindi ka ng bulak dito, di ba? Hindi mo na maririnig. But the point is, ang purpose ng church din, para patatagin ang bawat isa. Sa mga panahong ayaw na natin, merong nakatukod sa likod mo. Babagsak ka na, merong tumutukod sa'yo. Amen po ba? Amen. Nakalagay sa Ecclesiastes din, yung 3 hibla ng lubid ay mas matibay. Di ba? Yun ang purpose ng sama-sama. Ang walis, kapag nag-iisa, makakalinis ka ba? Nakakita na ba kayo ng mga janitor dyan sa kanto na ang walis ay isang tingting? Nakakalinis ba? Pero pag samasamahin mo, malaki ma-accomplish. Amen po ba? Amen. So, napakalaga nandito ka sa kawan. Amen? Kaya sabihin mo sa clip mo, huwag kang mawawala. Kang mawawala. Tapitin mo sa balikat, sabihin mo, hindi ka dapat na mawala. Hindi ka dapat. So, mga kapatid ko, kaya may Biblia, dapat pahalagahan natin ang salita ng Diyos.
dapat pahalagahan natin na lagi tayong nagbabasa ng salita ng Diyos. Bakit? Bakit nga ba nasulat ang Biblia? Ang sabi rito sa John, but 30 nakalagay dyan, wala namang John chapter 30. John 20. John 20, verse 31. Sabi rito, but these are written. Sabi ni Juan, sinulat nito, these are written. Nasulat ang Biblia. Bakit? So that you may believe. These are written so that you may believe. Sinulat ang Biblia para manampalataya tayo. Lano, that Jesus is the Christ, the Son of God. And that believing, you may have life in His name. Kaya na talaga mayroon kayong mga Bible. Meron po ba kayong mga Bible? Dapat magkaroon na tayo. Sinulat ito so that we may believe, and that in believing, we may have life in His name. We may have life in His name. So, alamin natin kung ano nakasulat. Deuteronomy 28. Ito, gusto kong isa-isahin. Wakas na natin, pero maraming wakas. Sapagkat napakahalaga, kung itinattempt tayo na kung sino-sinong tao at tinuturuan tayo at sinasabi sa atin ang kung ano-anong mga bagay, inililigaw tayo, pinagsasabihan tayo ng kung ano-anong mga kasinungalingan, alamin natin ang sinasabi sa Biblia. By the Word of God, liliwanag ang ating mga kaisipan at maunawaan natin ano ba talaga ang plano ng Diyos sa iyo. Deuteronomy 28, 12 to 13. Anong sabi doon? You shall lend to many nations, but you shall not borrow. At ano karugtong niyan? You are the head and not the tail. Sabihin niya natin, I will lend to many nations. I will lend to many nations. I will not borrow. I will not borrow. Eh bakit po? Patuloy pa rin ako maraming utang. Maging madalino tayo mga kapatid ko. Kawawa tayo kung habang panahon tayo nagbabaklas ng buto rito. Di ba? Nagbabatak ng buto, pero nauubuksan pa rin. Maging matalino tayo sa lahat ng bagay. Kung wala nang gagastahin, huwag nang bumasta. Di ba? Maging matalino tayo sa paghawak ng ating mga pananalapi. Ipinangako ni Lord ito, pero dapat din tayo maging wise. Hindi ko sinasabing maging maramot, hindi ko sinasabing huwag nang tumulong. Siyempre, unang-una, kapag wise ka, alam mo kung kailan na dapat mapunta yung nararapat. Yung nararapat sa Panginoon, ibigay mo. Maghihirap ka talaga kung hindi mo maibigay. Tinuturo ko to sa inyo para hindi kayo maghihirap. Kasi tinuro na yan ng Panginoon sa Biblia. Di ba? Ninanakawan natin siya o hindi natin binibigay ang ating mga ikapo sa Kanya. So itong pangako na ito, that you shall lend to many nations and you shall not borrow, provided that you are faithful to the Lord. Ang tanong, tapat ba tayo? Expect tayo na expect kay Lord, hindi naman tayo tapat. Di ba? Amen po ba? So maging tapat tayo. At ano pa? You are the head and not the tail. Ulo nga, hindi ka buntot. You shall be above only and not beneath. Hindi ko sinasabing magmalaki tayo kahit dahil tayo above. Ang ibig kong sabihin nito, mga kapatid ko, tinawag ni Lord para magliwanag, para mamuno. Amen? Tinawag tayo ng Panginoon para maging kamay at paa niya dito sa lupa. Kung lagi tayong beneath, lagi na lang tayong nakatago. So Matthew, nakalagay din dyan. Take note yung mga verse, hindi nyo na masulat ng buo. Mahalaga, alam natin anong sinasabi ng Biblia patungkol sa atin. Matthew 5:13, you are the salt of the earth. Asin ka ng sanlibutan. Kailangan may alat ka. Ang asin daw na walang alat, tinatapon na lamang, it's good for nothing, ginagawa na lang mga hak sa daan. Pero kung ikaw may alat, ano mangyayari? Lahat ng natitikit sa'yo, hindi nabubulok, nabe-preserve. Ano ba ang qualities ng asin? Preservation. Hindi ba? Preservatives. At saka, binibigyan niya ng lasa ang walang mga lasa. Amen? Matthew 5:14, you are the light of the world. Hindi ka dapat na nakatago sa basket. A city that is set on a hill cannot be hidden. Kung ikaw ay nagdiliwanag, hindi ka matatago. Makikita ng mga tao sa paligid mo. Yung glory ng Panginoon nasa iyo. Ano ba? 1 Corinthians 6:11, you were washed. Hinugasan ka, you were sanctified.
Pinapaging banal ka and you were justified. Pinawalang sala.